From the spark of initiate came a movement, a step of faith, a simple yes to God. What we began, He is now enabling. Last year we initiated worship, outreach, relationship, discipleship, small steps, big purpose. God was already preparing us for more. Now we declare, He is the enabler, the one who strengthens, provides, empowers. He enables leaders to rise, worship to ignite, lives to be transformed, not by our strength, but by His Spirit. Together we move as one, enabled to go, enabled to serve, enabled to love, enabled to shine. To Him who is able to do immeasurably more, be all the glory. Church of God General Trias, initiated by faith, enabled by grace. Welcome home, everyone. Ayan po, this is COG Gentry, second service. At katatapos lang ng ating unang service. At maging yung ating extension church doon sa McDonald's. No, God is really doing something great in this church. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Wow. Pwede bang sabihin natin muna sa ating katabi na tayo po'y nagagalak na narito siya? Pwede ba gagawin? Please face your seatmate and say, ako po'y natutuwa na narito ka. Wow, hallelujah. Wow. Yan po ay mahalaga, no? Dahil iisa lamang tayo sa Panginoon. At pag tayo po'y nasa labas, no? Mahalaga na tayo po ay nagkakakilanlan at patuloy na isa sa Panginoon. Nakaramdam ba kayo noon na minsan hindi mo siya kilala, no? Hindi kayo close, pero ang gaan-gaan, no? Kasi iisa lang yung ating espiritu. Amen! Hallelujah! Today, I'll be talking about a topic that is very timely, very relevant. No? At ito po ay kitang-kita nyo na sa Facebook o kung kayo po ay nagsa-social media. No? At it began when one of the bravest, no, senator, a gentleman senator, took his stand and delivered a privileged speech. No? Ang pangalan niya po ay si Senator Lacson. Kabitenyo po ang bumanggit nito, ang nag-challenge sa bawat isa. Ang title ng kanyang privileged speech ay Flooded Gates of Corruption. Wow! It is actually a topic na talagang alam natin nag-i-exist na before our time. Talagang matagal na po siya. But to me, it has reached this level na siguro ay talagang panahon na, sabi ng Panginoon, na ma-expose na ang lahat. Maybe a lot of people knows this already, pero ito lang ngayon ay nabulgar. At na-hype sa media. Wow, corruption. Floodgates of corruption. Although ang focus ng kanyang privilege speech ay patungkol sa flood control, no, ay ito rin po ay alam natin na hindi lang dito nagzi-zero in ang corruption sa ating bayang minamahal. Nag-iisang bayan
natin, ang bayang Pilipinas. Kaya I really believe na ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Na sana, no, na sa pamamagitan nito, lahat ng tao ay mabuksan ng pag-iisip. No? At lahat tayo ay magkaroon ng pakialam sa pera ng bayan. So sinabi dito ni Senator Lacson na hindi pala problema yung pera. Kasi bilyon-bilyon po ang nawawaldas ng ating mga opisyales na pinagkakatiwalaan. Billions of pesos, billions of our taxes. Sino po dito yung mga empleyado nagbabayad ng tax? Lahat po ba tayo? Lahat tayo, tama po ba? No? Kaya nga, yung isang pamilya doon na nagparada ng kanilang not 20, not 30, but 48 luxury cars, no? Ay parang hindi naman ako nainggit, no? Parang naano ako, no? Na parang nandiri ako, no? Kasi alam niyo po, kung tutuusin, ay hindi sa kanila yun eh. Amen! Yan po ay sa atin. Yung gulong nun, no? Baka yung pinto nun sa'yo pa, kapatid. Every month, no, I pay 3,000 plus na outright tax. No, binabawas sa sweldo. Wala akong magawa. Hindi nga pwede utangin, pambihira, no? Tapos nandun lang. Floodgate nga talaga ng corruption. Ang summary ng kanyang privilege speech ay ganito. More than flood control, we badly need greed control. Wow! It's not an issue, no, kung anong kailangan natin. It is actually an issue of our hearts. No? And today, no, bagamat siyempre yung focus natin is sa introduction ay yung whole scale na corruption na nabulgar sa ating gobyerno. No, this speech or this sermon is also a chance for us to evaluate ourselves. Amen? A mirror na kung tayo ba sa ating mga buhay ay in some way ay nagkaroon din tayo ng greed at kailangan din natin makontrol ang mga ito. Amen? So, what is this all about? Yung sinasabing floodgate of corruption. No, sabi ni Lacson, no, corruption is like a piece of cake. Sabihin nga natin, piece of cake. Yan, piece of cake. Sa picture, no, pag sinabi natin cake, pinaghahatian yon. Amen? Pinaghahatian. Ganun pala. No, yung ang kaba ng bayan natin, pinaghahati-hatian lang. Amen? Sino po ang naghahati-hati? No, ito po, no, grabe sila. No, nagpapawis pa sila. Corruption is being, no, sliced, no, and being parted, no, by our government officials. No? Kasi hindi ako naniniwala na department lang ng public works and highways ang nandun. It starts with allocation, kung sino ang nagbigay ng project. Di ba? Wala pa nga, hindi pa nga tapos ang mga kalsada po natin, pambihira. No? Mayroon ng kasunod, binubungkal. Nakakita ba kayo noon? Nadadaanan natin minsan. Sayang yung pera ng bayan. Kasi, bakit doon nila nilalagay? Kasi wala na magagawa yung nag-implement ng project because it was already allocated by whom? Di ba? Sila. Sa Congress at sa Senate. Sila yun eh. Sila yung nag-allocate, hindi naman DPWH. Although, makikita natin dito that the pie is sliced. Pinaghahati-hati sa napakaraming mga tao. No, kaya yung ano na ito, yung investigation na ito is a wide-scale problem. No? Na ang prayer ko ay sana ito na yung umpisa. No? Bagamat napakaraming mga tao yung skeptic with regards to this. Dahil dati pa naman yan. Alam na naman natin yan. But it was not brought out to the table until our president said, mahiya naman kayo. Diba? And it actually set, no, for an investigation na ngayon ay nakikita natin sa dalawang kapulungan.
No, bagamat hindi sila masyadong nagtatanong ng mga mahahalagang mga tanong. Kaya nga ako'y naniniwala na mas kailangan ng independent investigators or body that would actually be impartial, no? Yung walang self-interest. Kasi kung ikaw naman na nag-approve ng budget, edi kasama ka rin doon. Kasi ito po yung hatian, no? Ito po yung hatian, no? Flood control project. Sa flood control pa lang to. Siyempre may tax, given na po yan, may withholding tax, may mga bonds, insurance, and material testing. No, pangalawa, 10% na kaagad ang mababawas dahil sa tubo ng mga contractors. No? And of course, no, more than 30% no, ay napupunta sa komisyon, SOPs at lagay. Wow, grabe. No? Somebody ay overhear na, matagal na po yan, pastor. Alam kong kalakaran na yan, pastor. Pero it has to be brought to the table. Amen po ba? Para malaman natin, kasi yung iba, nung makita ko yung post na yon na instantaneous display of wealth, no? Ang iba nagsasabi pa, sana all, no? May mga heart, ba? Ang galing, no? May mga nag-heart pa talaga. No? Di ba? May nag-heart pa. May nakita ko doon na in-interview yung lalaki, di ba? Kasi yung babae ay gusto niya talaga yung mga mamahaling kotse. No? Sabi niya, 48 of them. No? Nang tinanong siya kung included yung isang local na kotse, sabi niya, ay, ano lang po yan, 1.5. Pampira, 1.5. Nilalang niya lang yung 1.5 million. Kasi billions of pesos ang kanilang winawaldas. Can you imagine that? No, grabe yung greed. It has already reached into the limit. And to flaunt that, nung ipakita mo po ito sa tao, parang sinabi mo na naisahan ko kayo. No, parang ganon. Well, karma is real. Karma is real. Hindi natutulog tunay ang Diyos. No, ang yabang, no, grabe. No, kasi yung lalaki po ay ang mga gusto niya ay mga muebles. No, yung mga baligtad sila, no, yung babae ay pang outside. Yung lalaki naman pang inside. No, nang tinanong yung mga punsoy na mga item doon, meron doon na para nagulat ako nang sinabi ni Julius Babaw na 7 ba? 700? Sabi niya, hindi po 7,000? Ay, hindi po 7,000. 7 million. Pambira. Bato, 7 million? Grabe. No, this actually has reached into a limit. So sabi siguro ng Panginoon, sobra na kayo. At pinakita nyo pa sa tao. No? Take the word of BBM, makapal talaga ang mukha nyo. Grabe, no? Hallelujah. No? So kaya, sabi nga ni Lacson, sabi niya, more than flood control, we badly need greed control. Pwede naman yung konti lang. Diba? Pwede naman yung kailangan mo lang. Tama po ba? No? Mapapatawad natin, kailangan mo eh. Pero yung sobra-sobra, hindi mo naman kailangan. No? Dahil lang sa payong, binili mo yung bilyon. Pambira. No? Kaya more than flood control, we badly need greed control. So sabi ko nga kanina sa aking opening statement, I hope that this sermon will as well mirror ourselves. No, kung paano tayo namubuhay din bilang mga anak ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, anong grade level ka na? No? Sana 0. Sabi nga natin, anong grade level ka na? 1, 2, 3, go? Kasi ako'y naniniwala na sana negative, no, sana 0 ang level natin dito bilang mga anak ng Diyos. No? Ito po yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa greed. No, kaya tinanong ko yung greed level ninyo kasi ang greed, it's not only about money. It's not only about money. Hindi lang yung nakita natin
nung this week na bilyong-bilyong salapi. No? Na napakarami mga tao naghihirap, pero napakarami pala nating pera. So sana matapos yung investigasyon na ito at maayos yung ating pananalapi, sana nga makausad tayo at maging tunay tayong Tiger of Asia na pinapangarap lang natin noon para sa ating minamahal na bayan. So, the text that will be used today is this. In Luke 12 verse 15, sabi ng Panginoon patungkol sa kasakiman, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed." Sabi nga natin, all kinds. All kinds of greed. Kasi iba-iba po yan, no? Life does not consist in an abundance of possessions. So, pero bago tayo magpatuloy, I want us to go deeper into the context, no, of this text. No? Ito po ay sinabi ng Panginoon before He introduced the parable of the rich fool. No? Yung mayamang palalo. No, sabi ng Panginoon doon sa verse, sa chapter 12, nung mababang mga verses, sabi niya doon ay may isang tao na umani, na naman ng panibago, saganang-sagana. No? At namumroblema ito. No, nagtanong siya kung saan niya ilalagay, saan ko kaya ilalagay ang napakaraming biyayang ito na ipinagkaloob sa akin, napakaraming harvest. Pero alam naman po natin that man has already a big barn. So ang ginawa niya, no, sinira niya yung kanyang barn at pinalaki niya ito sobra para magkasya ang napakaraming niyang yaman. At nang kumasya na, sabi niya, I will just sit, relax, and enjoy life. No, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon, ngayong oras din, kukunin na kita at kanino mo iiwan ang sobra-sobrang kayamanang yaon. Amen. Yan po yung konteksto ng watch out. Kasi ang katotohanan, sabi nga ni Pastora Jana, no, we just needed, no, little things. Kasi nag-iisa lang naman tayo. Hindi naman tayo doble. Amen. Nag-iisa lang tayo. Kailangan lang natin ng konting mga bagay. Amen po ba? No, so when you say all kinds of greed, no, para makita natin, no, maraming iba-ibang klase ng greed. Una ay food greed. Food greed. Yung food greed ay agad-agad nakikita natin ito, mga ilang buwan lang. No, lumalaki yung tiyan, lumalaki yung katawan, no, nagkakasakit, minsan sa sobrang mali yung pagkain, no, o food wastage. No, food greed po yan. No, yung nagpipila tayo dito, tapos kumuha ka ng marami, tapos hindi mo lang uubusin, no? Kasi nga hindi mo type, pambira, food greed yun. Kasi yung ibang mga tao ay walang makain. Kahit sa pilahan, no? Ako mauna, no? Di ba? Pumipitik yung ganun kaagad, no? Mauna ako dito, di ba? Food greed yun, panglalamang po yun. That is greed. Amen? Hindi ito yung greed na ginagawa ng mga congressman. It starts with little things. Kaya nga sabi ko kanina, anong greed level mo na? Sa mga bata, entertainment greed. Bato-bato sa langit. No, sorry na. Ano? Nakababad saan? Sa social media, pag inutusan mo, sandali lang po. Di ba? Ganun po yung mga kabataan natin. They are entertainment greed. No? The whole of the day, no, mas gusto nilang bumaba dun sa games, no, sa Facebook, no. Hindi na nakakatulong, hindi na maghuhugas, hindi na magsasaing, para kay nanay lang at kay tatay yung trabahong 'yan. 'Di ba? Entertainment greed. Kaya nga sabi ko kanina, salamin ito ng ating mga pagkatao, no? Convenience greed, no? Or time greed. No? Tayo minsan ay pinagkakaitan pa natin ang Panginoon ng time to worship Him. No? Meron po tayo minsan na sinasabi, parang hindi ko feel ngayon na mag-church. No?
Hayaan mo na lang yan, nahanapin ako ni pastor para ma-miss niya ako. Pambira. Di ba? Time greed. Gusto mo yung time mo sa'yo lang. Di ba? Meron tayong greed for control. No? Na pag hindi sumunod sa atin yung isang tao, parang parang galit na galit tayo. Pero pag tayo ang pasunurin, kamusta naman? No? Kamusta tayo? Paano tayo sumunod? Di ba? Sometimes ganun tayo. We want to be greedy to anything else. No? Kaya ulitin ko, anong greed level ka na? Amen po, sana nga negative. Sana nga zero. Pero this is our way of examining ourselves. No? Para maging zero tayo sa greed na yan. Amen po ba? No? Sana po ay patuloy tayo maging honest sa ating mga sarili so that we can break free. The goal is to break free. Amen. To that greed level. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, ano ba yung greed na yun, Pastor? Kinakain ba yan? Sabi dyan, greed is an intense and selfish desire for something, especially wealth, power, food, or possessions, beyond what is needed or reasonable, beyond healthy ambition, or wanting to improve life. So walang problema. If you want to improve your life, wala namang problema. If you have an ambition, wala namang problema. Isama mo ang Diyos sa iyong paglago at pagsagana sa buhay. Tiyak ako na hindi ka mapariwara. No? Kasi that wealth will be put into place. No? Lagi natin sinasabi, we will be blessed because God wants us to be a blessing to others. Why do you think God would say that there will be always poor people among you? Ano pong ibig sabihin ng Panginoon noon? Na kahit anong gagawin ninyo, mayroon talagang mangangailangan sa inyo. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Panginoon, some of you will be blessed to the overflow. Amen? Iba sa atin ay hindi lang siya pagpapalain ng tama lang. Pagpapalain siya ng sobra. Para saan? Para naman maibigay sa mga nangangailangan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In Hebrew, it means gulping, devouring, or cramming food into one's mouth. Yan pala ang pinagmula ng word na greed. Parang nagmamadali kang isubo lahat sa iyo. Sa iyong bunganga, yung pagkain. Kahit hindi mo nang ngayain, parang baka maagawan ka pa ng iba. Ganun po pala yung greed. It talks about food originally. Gulping, parang hindi mo na siya minuya eh. Talagang nilamon mo na lang siya lahat. Devour, ganun, malalaking tipak siguro yan eh. Nilagay mo para lang hindi ka maunahan. Ganun po ang ibig sabihin ng greed. In the Bible, ang greed is equivalent to idolatry. Sabi nga natin, idolatry. Yan po ang ibig sabihin ng greed sa Biblia. In fact, in Colossians 3 verse 5, sabi diyan, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Ano pong earthly nature? Yan, part pala ng earthly nature natin ng greed. One is sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So, dito makikita natin ang appositive na which is idolatry, clearly refers to yung pinakamalapit, greed. So, ibig sabihin, yun po yung pinatutungkulan niya. When you say idolatry, you prioritize this over God. When money is neutral, but when money becomes an idol, or when money becomes your God, then that becomes an idol. It is idolatry. When your work, everything, stuff, mga bagay, ay prioritize mo or nilagay mo above God, this becomes idolatry. Amen. At yun po ang ibig sabihin noon sa ating salita ng Diyos. At the worst is, hindi lang po tayong naapektuhan pag tayo po ay greedy. Pag tayo po ay have what we call dishonest gain. Baka akala natin ay nakalamang na tayo. Pag tayo po ay
nakakuha ng isang bagay na hindi sa magandang pinagmulan, we thought ay nakaisa tayo. Katulad ng mga taong yon na nagyayabang pa, na naisahan ang taong bayan sa kanilang scheme. No? Ang linaw na malinaw, kailan po kayo yumaman? Nung nag-DBWH po kami. Huling-huli, di ba? Ang isda ay huling-huli saan? Sa bibig talaga. No, huling-huli talaga eh. Wala talagang kawala talaga. Kasi akala nila ay their money can buy everything. Pero hindi lahat ay nabibili ng pera. Amen po ba? In fact, no, the more you have, the more you will want. And the more you will be in need. Yan po yung mathematics ng greed. No? Habang ikaw po ay gusto mo ng bagong cellphone, kuwari, ano yung pinaka-latest ngayon ng iPhone? No? Kasunod niyan ay, pag lumabas na naman yung bago, yun na naman. Mag-ano ka na naman. No? Crave ka na naman. Maging greedy ka naman for bagong brand na naman. Di ba? No? Ganun po yung greed. The more you want, the more you need. No? The more you want, the more you will be in need. Amen po ba? No, ganun po yun. No, parang wala may nag-amen. No? Ano na ba ang greed level natin? Sabi, ganun ako magtatanong. No? Sabi dyan, no, in Proverbs 15:7, he who is greedy for unjust gain brings trouble into his household. Yun ang masama eh. Na pag tayo po'y gumawa ng kalokohan, kung tayo lang ang apektado, eh baka parang buti nga sa'yo. Kasi ikaw lang, di ba? Pero kung gumawa ka ng kalokohan at damay ang lahat, di ba yung mga nepo baby ngayon? Di ba? Alam ba natin yung nepo babies? No, di ba? Pinagmumura o pinagbabash ng mga tao. Eh mga anak lang naman sila, di ba? Pero dahil nga they flaunt, no, whatever gains, no, lustful gains, no, unrighteous gains, unjust gains ng kanilang mga magulang, nadamay po sila. Tama? No, mayroon isa doon na araw-araw parang iba-iba yung damit, no? Puro lahat ay tago na lang natin siya sa pangalang blank. Ay, grabe, no? Tapos parang buwan-buwan na sa ibang bansa, ganyan po. Yun pala ay ang tatay niya ay head ng appropriation ng budget sa Congress. Grabe, sobra, no? Kaya, makikita natin dito na talagang this greed, if not, no, kapag hindi natin ito makontrol, pag hindi tayo makapag-break free nito, it will slowly damage not only ourselves, but also our families. But also our families. No? Kita mo, ngayon yung ating presidente, di ba? Talagang he is rebuilding the name of his father dahil alam naman natin kung anong nangyari dati. No? Yun yung pinagsisikapan niya ngayon, di ba? Para ma-regain nila yung glory ng name na mayroon sila noon. No? So, ganun po yung nangyayari pag tayo po ay greedy. And medyo misleading kasi yung greedy, no? Kaya gusto kong makita natin yung mga lies that is covered by the word greedy. No? Kasi pwede siyang tumago dun sa ambition. Pwede siyang magtago dun sa a good life. Ganun, I want a good life. That's why ganito yung gagawin ko. Diba? Na mag-iipon ako ng sobrang ganito para hindi na ako maghirap. Parang katulad ng rich fool, di ba? Ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, ay kung kukunin kita ngayon din, kanino mo iiwan yan? So there are lies, no, and truth about greed. No? Una-una ay, sabi ng lie, if I have more, I'll finally be happy. No? Alam naman natin yan na hindi yan totoo kasi most of the people na mga nag-suicide ay mga maraming pera, no? Tama po ba? No? Mga celebrated na mga suicide ay galing sa mga may kaya, mga popular celebrities na mga tao.
Kasi they have not handled their wealth well. So, malungkot pag nandun ka. No? Yan po yun ang katotohanan. Because the real joy comes only from Jesus Christ and not from stuff. Naniwala ba tayo doon? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Secondly, no, generosity will make me lack. No, yun po yung sinasabi ng math sa mundong ito. Pag nagbunot ka at nagbigay ka sa tao, subtraction yun, nabawasan, pambira. Nabawasan yung million ko. Nagbigay kasi ako ng 10,000, nagbigay kasi ako ng 20,000, nabawasan, no, sa mundo. Pero kay God, ito po ay addition. No? Ang pinagpapala ng Panginoon, no, ang katotohanan, God blesses those who open their hands, not those who close their fists. No? Ganun po yung equation, yung math ng Panginoon. The more you give, the more you receive. No? Kasi when you give, no, you are making an empty space, no, in you that God can fill. Kasi kung hindi mo yan i-empty yung self mo, wala siyang paglagyan ng ipagpapala niya na bago sa iyo. Will just remain as is. Kung ikaw po ay hindi nagbabawas, hindi nagbibigay. Amen po ba? No? Kaya nga, that's the wisdom behind giving. Para pag nagbigay ka, no, ikaw naman ay bibigyan ng Panginoon. Pangatlo, greed only affects rich people. No? Hindi po totoo yan. Kasi usually, yung mga taong rose up, no, doon sa ladder ng tinatawag na material success, ay galing sa sobrang hirap. No? Kaya nga sila yung medyo out of their experience, painful experience, no? Ginamit nila ito to be greedy, no? Para to climb the ladder and become successful and gather everything for themselves. Yun po yung mali lang doon, no? Dahil na-experience nila na sila ay wala dati, ay ang ginawa nila ay sila din, no? Ay nag-amas din ng ganung wealth tapos hindi rin binibigay sa iba. So yun ang problema doon. Dapat iba yung maging reason. Kung nakaranas ka dapat ng sobrang pain, ng sobrang salat, dapat you should know better, di ba? Dapat alam nyo yung pakiramdam ng mawalan. Kasi kung kumuha ka ng sobra sa mundong ito, ibig sabihin may nawalan yon. Ganun po. No? Ibig sabihin may nawalan. Kaya sobrang napakaraming mahirap sa mundong ito because there are a lot of greedy people in the world. Amen? No, sabi diyan, no, both rich and poor can be greedy. The poor may covet, the rich may hoard. Fourthly, I can handle my greed. Ito ba yung parang, I am control over everything. At okay lang yan pag may greed ako kasi kaya ko siyang kontrolin. Well, when you say greed, it is an issue of the heart. No, it is an issue of the heart. And more often than not, greed always competes for the throne of our hearts. No? Nandun siya eh. No? It's an issue of your character. No? It's an issue of who you are. Kung sino po yung pinaprioritize mo. Si Lord ba o ikaw lang mismo? No? At times, no, people may flaunt or may say that I am this and I am that. This is what I do for the Lord. You know, pero what is the alter motive? Ano yung motive behind? Even such things, God knows them. Ano ba natin yun? Kahit ano pa yung motive natin ay alam na alam, batid na batid ng ating Panginoon. Kaya nga, when we come to God, no, in worship, sana we do not only come because we wanted God to give us what we need, no, or to provide us with what we want, no? Dapat ang reason natin when we come to God, no, in worship is to honor Him for who He is. Kung sino siya, no? Kung ano siya, no? Kasi alam naman ng Diyos yung ating pangangailangan eh. Kahit hindi mo na nga banggitin yan. Minsan,
I've experienced na parang hindi ko naman ito pinagpipray. No, bakit dumating? Napakabuti naman ni Lord. Kasi you know what? God knows your need. Kahit hindi mo siya babanggitin. Amen? Kaya in worship, our focus is not our asking of need. No? It's not ourselves. Dapat the focus of our worship is always God. Amen? Sige, palakpakan po natin ating Panginoon. Number 5, greed is just ambition. It's not really sin. Ito yung sinasabi ko, na minsan nagtatago siya doon. No? Sa ambition natin. Sa atin pong, kasi 10 line lang, no? Yung diferensya ng ambition na legit, na good life, than greediness. No? Alam naman natin kung greediness, it is selfish. No? Wala kang fulfillment because you just satisfied yourself. No, there is no fulfillment, by the way, no, kung ang atin pong tagumpay ay pansarili lang. Wala pong fulfillment. Wala. Pag tinanong ka ni Lord, ano pong nagawa mo? Ay, pinayabang pa, no? Pinayabong ko po ang aking sarili. Nag-graduate po ako magna cum laude. Nag-travel all around the world. Sabi siguro ni Lord, pakialam ko sa'yo. Di ba? Kasi yung tinatanong ni Lord lagi is what we do to others. What we do to our lives na pinahiram niya. Siyempre, sa sarili din naman. Meron din talaga sa sarili. Because you cannot love others, no, before loving yourself. You cannot give what you do not have. No, wala eh. Wala kang maibibigay kung wala ka. Kaya, yes, tama yun that you have an ambition for yourself, pero the real goal is to be blessed. No, to be blessed by God, for you to be a blessing to other, a channel of blessing for the glory of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ambition can honor God, no? Lalo na yung mga career natin that is service-oriented. Ano? Yung mga doktor, di ba? Ano naman po yan ni Lord eh? Ano in-honor ni Lord dyan? No, kaya marami po mga Christian na mga doctors, mga police, di ba? No, marami po. But greed makes self and money our God. So, ano ngayon yung gagawin natin, no? Bilang mga anak ng Diyos to break free, no, from this evil, from this greed. No, I hope na wala tayo dun sa grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Sana hindi tayo college grade level. Sana tayo po ay nandun pa lang sa kindergarten at kayang-kaya pa natin makontrol at makalagpas o maka-break away from this greed. No, paano yung gagawin natin? I have here 4 points, no, from the word free. Yan. F stands for find contentment in Christ. No, yung gamot sa greed ay contentment. Simple living. No, yung yes, sabi ng Panginoon, ibibigay ko kasi lahat yung pangangailangan nyo eh. Sabi ni Lord dyan, at times tayo lang naman nagde-define kung ano po yung gusto nating buhay. Pero sa Panginoon, lahat ng kailangan natin, pangako niya po yan eh, na Kanyang ipoprovide. No? Dapat tandaan po natin ang mga bagay na yan. So, paano tayo maging contented sa ating Panginoon? In Philippians 4:11-12, I am not saying this out of need, for I have learned to be content regardless of my circumstances. I know how to live humbly, I know how to abound. So, ibig sabihin lang dito ni Pablo, ay alam niya kung paano kumain ng ginamos, tuyo, o kaya yung walang-wala talaga, yung tuldok lang. Alam mo yung tuldok? Ang tuldok ay may salaysay. Asin po yan, asin. Sino po kaway-kawayan nakaulam ng asin? Yan po, ako po yan. Sino po nakaulam ng kama, yung bagoong, no, yung tuyo na bagoong, no, para kumain ka, kudlitin mo po siya, kudlit. Ayan po yun. Ayan, kaway-kaway tayo dyan. Ang sarap mabuhay sa kasimplihan. Tama po ba? Na wala kang binibili sa probinsya, ganun ang sarap. Mag-ano ka lang, magtatanim ka lang ng saluyot o kaya kamote,
Tapos yung kamote tops ay, nilagyan mo lang ng tawag dito, ng ahos ba yan? Ahos niya sa dito. Yung bawang, ganyan po, at saka kamatis. Grabe. No? Sarap-sarap. Pawisan ka na sa... parang dito, parang hindi. Kasi 10 piso, parang ilang tangkay lang, pambira. No? Samantala sa probinsya, no? 1 to sawa ka sa pagkain. Grabe. Simple life is actually what we need. Hindi naman natin kailangan ng sobrang yaman. Pag pinagyaman tayo ng Panginoon, mas okay. No? Kasi nga, ibig sabihin, natutuwa sa atin yung Panginoon at gusto niya maging kagamit-gamit tayo bilang channel of blessing. Hindi lang po kasi yan sa ibang tao, kung hindi firstly sa iyong pamilya. Tama po ba? We are set by God in a family. Tama po yun, naintindihan ko po ang bawat isa. Kasi our family is our first church or our first ministry. So sabi nga dun sa Timothy, no, ang isang tao na hindi nagpo-provide sa kanyang pamilya ay mas masahol pa sa hindi nakakilala sa kanya. So kailangan talaga family first. Totoo po yan. Amen. No, kaya yung ano natin, firstly sa family. Tapos pagkatapos na sa pamilya, edi sa iba na. No? Para maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Amen. Next, R is... Remember, God owns everything. Your Father in heaven owns everything. Kung ano man yung kailangan mo ngayon, kapatid, ay wala yan. No? Hindi yan problema sa Diyos. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang iyong puso. Amen po ba? Kasi God can provide everything. Bakit hindi niya maibigay ito? Kasi baka hindi ka pa handa. No? Baka naman pag pinagpala ka ngayon ng Panginoon, you cannot handle it. No, at maging katulad kayo ng family blank, no, na bumili ng 48 at saka yung mansion, grabe yung mansion, sobra, no, parang mall. Grabe naman 'yun. No, kaya nga talagang hindi natutulog ang Diyos. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Sabi diyan, no, sa ating text, so Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. Your Father in heaven owns everything. Tandaan po natin yan. Ano bang problema natin? Ano ba yung hiniling natin ngayon sa Panginoon? Kayang ipagkaloob sa iyo yan ng Diyos. Kasi wala siyang hindi kayang gawin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Embrace generosity. Ito yung sinasabi ko kanina, no, na a generous life is a life of fulfillment. No? A life of blessedness. No? Kasi we were created by God to share everything. No? Kaya lang naman, tayo po ay nagkahiwa-hiwalay na because of sin. No? Because of selfishness. Pero talaga in the beginning, we are one. No? And we share the bounty of God together. Dahil pumasok yung kasalanan, ito na po, kanya-kanya na po tayo. Amen? And God wants to restore everything. No, nakalagay doon sa Revelation na yung center of heaven is God alone. Wala na pong iba. Amen? Kaya wala na mga inggitan, wala na pong mga kompetisyon because our source, no, comes only from one place and one person. At yun po yung ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. It is more blessed to give than to receive, eternity in mind. Ito yung pinaka thing that will drive you into having a faith na mas matibay. Yung hope na hindi natin makita sa ibang bagay. No? Makita lang naman natin ito sa ating Panginoon. This blessed hope na sinasabi ng Biblia. Yung mga Kristiyano, dapat hindi nawawala ng pag-asa. Amen? Kahit gaano ka-imposible ang isang bagay, no, kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, baka sabi natin, hindi na yan magbabago ang asawa ko. No? Hindi na ako gagaling. No? Hindi na ako papahihat, pambihira. No? Hindi na ako makapag-aral muli. No? Hindi na ako yayaman.
Pambihira. Mayaman ka na eh. Bakit ka pabayamanan ni Lord? Di ba yung mga anak ng Diyos mayayaman? Naniniwala ko ba tayo doon? Mayaman tayo. Kahit sabi nga walang pera, no? Laging may problema, pero lagi ding masaya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi we have eternity in mind. Whenever you struggle, siguro, siyempre hindi naman nawawala yung struggle. Tama po ba ako? Hindi nawawala yan. But when you see it from eternal perspective, everything will be different. Mag-iiba siya. No? Natutuwa nga ako kay brother, kay brother, na siya po, si brother Casiano, matagal na siyang walang work. Pero lagi siyang masaya. Amen? Lagi siyang nagpupuri sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, the secret really of a blessed life is God. Our relationship to God. Hallelujah. Kaya dapat may eternal perspective tayo. Sabi dyan ng text, do not store up for yourself treasures in heaven, and on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. No, but store up yourself treasures in heaven. And yung mga ginagawa natin katulad nito, hello? Gising pa ba tayo? Hello? Hi? Ayan, gising pa sila talaga. No? Kasi nga, ang mga ginagawa natin katulad nito, this is actually storing up your wealth in heaven. This is actually a preparation sa ating gagawin sa kalangitan. Amen po ba? So eternity starts here. Sa ginagawa natin ngayon, paglilingkod sa ating Panginoon, na pinapatunayan natin sa mundo, na we could live, na kahit na mahirap, maging masaya pa rin tayo. Kaya nga naiinggit minsan sa ating kapitbahay natin, parang wala namang pera yan, pero parang nakangiti yan, no? Pag may problema yan, parang pareho lang naman kami yung problema eh. Pero ako nagsisigaw niya, siya po ay nag-hallelujah. Di ba? Kasi iba ang Kristiyano. Kasi mayroon siyang Kristo sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Amen? So, lastly, every time we worship, every time we go to God, therefore, bilang hindi mga greedy na mga tao, bilang papalayain at patuloy na papalayain ng Panginoon sa greed, dapat ang ating pagsamba ay nakatuon lamang sa Diyos. Hindi nakatuon sa ating mga pangangailangan. Hindi nakatuon lang lagi sa, Lord, bigyan mo ako ng ito. How many times you have worshiped God na walang ganon? Yung siya lang. Sana gawin natin ito ngayon. Hindi tayo mag-altar call ngayon. Ang gagawin natin, pupurihin natin ang Panginoon bilang siya. Hindi tayo manghihingi. Kasi alam naman ng Panginoon kung anong ating pangangailangan. Can we do that? Amen? Papakita natin sa Panginoon, hindi tayo greedy. Kasi gusto ko ito yung maano natin, maramdaman. Let us seek God's presence, not just His presence. Hindi lang yung mga naibibigay niya sa atin, yung mga gift niya, yung mga kaloob niya. Let us love the giver more than His gifts. Tiyak ako na pag pinuri at tinaas natin ang ating Panginoon bilang siya, bilang Diyos na karapat-dapat, anuman ang ating kalagayan ngayon, karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Amen? Because when we do that, when God is all you want, you will discover later that He is all you need. Siya lang pala ang ating kailangan. So today, let us honor the Lord. Let us worship the Lord in this song. Itaas natin yung ating mga kamay habang ginagawa natin ito. Pwede ba natin tayong tumayo? Tayuan natin yung portion na ito. Hallelujah. Hallelujah. Pray muna ako bago tayo kumanta. Lord, thank you. Can we just close our eyes first and extend our hands to heavens? Tanda na talagang narinig natin yung mensahe ng Panginoon today na ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo, ayaw ng Panginoon na mabudol tayo ng mundong ito. Mabudol tayo ng mundo. Dahil tayo po ay
pumatol sa greed na ino-offer ng kalaban. Hallelujah. I pray, Lord, na alisin mo kung ano man ang level, ang greed na mayroon sa aming kongregasyon, Panginoon. Oh Lord, you can free us, Panginoon. Oh, break us free, oh God. Oh, hallelujah, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung naisip lang namin ang aming mga sarili, Panginoon. Kung naisip lang namin ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Help us to focus on you, God. At patuloy na alisin mo, Panginoon, selfish ambition, oh God. Oh, hallelujah. This greed that will ruin our lives, Panginoon, and our families. Salamat na ngayon pa lang, Panginoon. Pinaunawa mo na sa amin kung gaano kadelikado, Panginoon, ang maglaro sa greed, Panginoon. Ang mabuhay sa material na bagay lamang, Panginoon. Kailangan ka namin, O God. You are all we need, Lord. Kaya bless your people with your awesome presence now, God. Hallelujah. Just heal our broken heart, Lord. Just heal our sicknesses, God. Oh, hallelujah. When we are weak now, Panginoon, strengthen this physical body, O God. Palakasin mo ang aming mga katawan, Panginoon. Para makapagtrabaho kami ng patas, Panginoon. Makapagtrabaho kami ng naaayon, Panginoon, sa iyong panukala, O God. O Lord, we raise our hands because we want you to protect our families, O God. We want you to protect our children, Lord. And thank you, Lord, for bringing children into this church, Panginoon. Napakasarap pagmasdan, Panginoon. Ang mga maliliit at mga kabatang tinataas ang kanilang kamay. Nagpupurit, sumasayaw, Panginoon. Dinadakila ang iyong pangalan, O God. Today, Lord, we declare that this church is free from greed. O lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. And receive your freedom. Receive your freedom. Oh, hallelujah, Lord. Thank you that you will continue to bestow increase, Panginoon. To bestow promotion, O God. To bestow success to your people, Panginoon. Just church, just receive your breakthrough today. Oh, hallelujah. Lord, I pray, oh God, that as we continue to impart our heritage, our legacy to the young people of this church, and even, Panginoon, outside this church, Panginoon, patuloy na palakasin mo ang church na ito, oh God. Patuloy pagyamanin, Panginoon, ang bawat isa, so that you can use them to be a blessing to others, Panginoon. I declare in the name of Jesus prosperity to every family who are here in the name of Jesus. I declare healing. I declare increase. I declare prosperity. I declare success. I declare victory. I declare joy. I declare peace. Oh, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. Come on, church. Hallelujah. Let us sing this song. Hallelujah. And worship God from our hearts, from our soul. This is a very familiar song that I want us to take to heart. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.